Samantala, inaprubahan ng Benefits Committee ng PhilHealth ang pag-aalis sa single confinement policy. Yan ang ulat ni Noel Talakay. Isang dekada ng miyembro ng PhilHealth si Errol, naranasan na rin niya na 2 beses tamaan ng iisang klase ng sakit. Isa dito ay hindi raw sinagot ng health insurance ng bansa. Dapat kahit anong sakit, cover siya kahit maulit siya. Dapat ganun sana para lahat ng sakit cover. Ang naranasan na Errol ay ang single confinement policy ng PhilHealth kung saan nakapaloob dito na hindi nasagot ng PhilHealth kung maospital ang kanilang miyembro sa 2 beses sa kaparehong sakit sa loob ng 90 araw. So halimbawa, ikaw po ay na-confine ngayon ng typhoid fever. Tapos po after 2 weeks, na-confine po kayo for the same illness, typhoid fever. Hindi na po mababayadan yung pangalawang pagkaka-confine for typhoid fever. Dahil tuloy-tuloy naman daw ang kaltas sa kanyang sahod ng monthly premium contribution sa PhilHealth, sana raw ibahin na ang patakarang ito. Sana tanggalin na yung single confinement ba yun? Tsaka yun lang. Tsaka masyado malaki yung hulog ngayon, yung kaltas eh. Tila matutupad na ngayon ang kahilingan ni Errol dahil kinumpirma ng PhilHealth na aalisin na ang single confinement policy. Aprobado na kasi ito ng Benefits Committee ng board ng nasabing ahensya at sa Biyernes ay isusumiti naman ito sa PhilHealth Committee on Bank. So kung may mako-confine po of the same illness within 90 days, mababayadan na po natin sila pareho. At ito po ay hindi lamang sa mga ilang sakit, kundi sa lahat po ng sakit na kinocover ng PhilHealth. Batay sa pag-aaral ng Department of Health na pag-alaman na noong 2023, mahigit 26,000 claims ang hindi inaprobahan ng PhilHealth dahil sa single confinement policy. Ayon pa sa kalihim ng DOH, panahon na para ayusin ang pulisiya ng PhilHealth para mapagaan ang gastusin ng mga Pinoy sa kanilang kalusugan alinsunod sa Universal Healthcare Act 2019. Samantala, sasagutin na rin ng PhilHealth ang prescription eyeglasses, crutches, walkers at wheelchairs na madalas kailangan ng mga senior citizen at persons with disability. Ito ay bilang tugon sa panawagan din ng kanilang mga miyembro at utos na rin ng Kongreso. Well, in response po sa mga request and of course instruction na rin po ng Kongreso ay pinag-aaralan po natin ngayon kung mako-cover po natin yun pong mga tinatawag na prescription glasses, yun pong mga assistive devices like wheelchair, crutches, cane, or walkers. At ito po sa ngayon ay nasa ilalim ng pag-aaral natin, including the financial impact analysis. And hopefully po, ito ay maipalabas din natin bago matapos ang taon at maging epektibo sa simula ng taong 2025. Ayon sa pamunuan ng PhilHealth, patuloy silang gagawa ng mga hakbang para maayos ang kanilang pulisiya na pakikinabangan ng bawat Pilipino. Ayon nga sa DOH, sa Bagong Pilipinas, bawat buhay ay mahalaga. Noel Talakay para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.